What's up? Good afternoon. Good morning. Good day. You are listening to our episode 43 of Lilac Lounge, the podcast. For today's episode, we will be joined with our special guest from Qatar. He is Mr. Mike Forcado. Mr. Mike Forcado, welcome to our Lilac Lounge, the podcast. Magandang hapon. Meron din akong pangarap na mag-podcast, kaya meron akong page na Pass Me the Mic. Oo. Oh, okay. Someday. Pero hindi ko pa yun, hindi pa ako magaling kasi, yung mga technicalities, tsaka yung mga considerations sa podcast. Ano ba ang meaning ng magaling sa'yo? Ano bang criteria ng magaling sa'yo? Magaling kayo mag-interview ng mga questions. At saka yung time siguro wala pa ako. Kaya isip ako sa ibang bagay. Sabi ko nga employed ako dito sa Qatar. Ngayon, alam naman siguro na EM. Minsan may mga policies na yung mga confidentiality, business ethics, di ba? Dito sa Middle East, medyo malakas yun. Pagdating dito sa Qatar, meaning ine-enforce. Kaya, yung pangalan ko, dati hindi ko masyadong ina-announce that I'm in Qatar. Ganun. Syempre, ganun naman talaga yung consideration. Ang garden talaga yung nasa Qatar. Nakakapag-garden ako kahit mainit. So, doon nila nagugustuhan yung page. Kaya, unti-unti ko na rin inire-reveal yung kung nasaan ako. Nung bata ba si Mike? Kamusta ba si Mike as bata? Ano ba yung typical na Mike Forcado? Saan ka ba lumaki? Simple yung mga magulang ko. Ibig sabihin, hindi sila nanggaling sa prominent families. Marami silang kamag-anak. Sa mother side, Jacinto ako, yung mga lahi ng mga bayani. So, marami kaming kamag-anak sa mother side. Sa father side naman, hindi namin ganong nakilala yung mga kamag-anak namin. Pinanganak ako sa Malabon, Metro Manila. Malapit kami sa Ilog. So, ang ganda ng setup namin doon, puro mga forest at saka mga maraming gulayan doon. Kaya nga ang naging trabaho ng lola ko, taga-benta siya ng mga gulay na naani sa mga plots. Alam mo mga gulayan, ang gagawin nila, sila yung mag-aani, tapos sila na rin yung magkikilo, maglilinis, i-distribute nila sa palengke. Kaya ang nangyayari noon, nakakasama kami ng kuya ko tuwing vacation. So exposed kami sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Ngayon, ang nanay ko naman, nung malaki na kami, dahil ang tatay ko ay nalipat sa San Miguel Corporation sa Pampanga. Ang nangyari doon, yung naging bahay namin sa Pampanga, madawag pa yung kapaligiran namin, maraming talahib. Ngayon, ang nanay ko talaga mahilig sa pagtatanim. So nilinis namin yung harap ng bahay namin na maraming talahib. Doon, marami kaming natanim kahit anong klase na mga gulay. Kasi nga, kailangan namin magkaroon ng addition na, parang discarding ng nanay ko yun na magkaroon kami ng food on the table. Kasi ang tatay ko, forklift operator, hindi naman siya yung professional na yung 9 to 5 job na nakakurbata. At forklift operator siya. Ang nanay ko ang nagpuno doon sa mga kakulangan namin through other businesses. So nagtinda rin kami ng mga patis, toyo, suka. Galing yan sa Bulacan. Nag-junk shop din kami sa harap ng bahay, sa gilid ng bahay. Growing up, exposed ako sa paano mabuhay. Yan ang pinaka-term. Paano mabuhay from my parents. Yun ang kinalakihan namin. Kaya nung natrabaho na ako sa San Miguel, parang hindi ako kontento na... San Miguel Corporation din ako nakapagtrabaho, by the way. Kasi iniisip ko, ang father ko naman ay nakakatanggap ng isang kaba na bigas every month. So parang sabi ko, pag nakapagtrabaho ako sa San Miguel, meron na kaming bigas. Kung magkakaroon man ako ng family, meron na akong bigas. Ulam na lang. Oo. Pero later on, nakita ko hindi rin ako gaano makapagpundar. Alam mo yan kapag may family ka na, isip mo makapagpundar, di ba? For bahay, initially. Nakakahiyamang sabihin, nagkaroon din ako ng mga utang noon sa credit card. Yun ang pinaka parang, sabi ko, grabe, professional ako. Tapos, kapag ka kasi sa San Miguel Corporation ka, uy sir, pre-approve na to. Pirmahan nyo na lang. Yung mga, alam mo, nagkaroon ako ng mga 5 credit cards yata. Noon lahat nilawan. Tapos, sabi ko, hindi pwedeng ganito. Kaya naisipan kong mag-abroad. Yun ang pinaka-short ko Kaya ako napunta sa Qatar kasi I had to earn more para una, makapag-provide sa family ko, makapag-establish ng kung ano man kailangan, bahay or lupa. At para ma-liquidate ko yung mga naging
Teka, payables ko sa credit Mike, card. nung time na yon, anong taon yun nung nag-abroad ka? Tsaka ilan na anak mo nun? I came here 2008. Siguro ano na ako noon? 29 na ako noon. Mhm. After kong maka 8 years sa San Miguel Corporation, parang walang ganong parang movement. Kasi nga, very Mhm. structured yun eh. May Yes. isang finance manager, Yeah. tas isang finance supervisor, tas lahat na Di ba, kayo. may biro dyan sa Pilipinas, para ka ma-promote, ipagdadasal mo yung mga susundan Papat, mo na mamatay muna. oo. Bago ka mapunta sa posisyon na yon. So, ilan yung ipagdadasal mong mamatay? Mag-abroad ka na lang. Oo. At saka nabuksan yung isip ko noon kasi yung aking youngest sister napunta rin ng Dubai. Mm-mm. Pinanganak ko ng Philippines, magtatrabaho ako sa Philippines, mamamatay ako sa Philippines. Mamatay, Ang oo. ganon. Eh yung kapatid ko, malakas ang loob niya, youngest namin. 4 kami magkakapatid, mayroon akong kuya, tapos sumunod ako, tapos may 2 mas batang babae na kapatid ko. Yung pinakabunso namin na babae, Siya nag-Dubai pa yung siya. malakas sa loob. HRM graduate siya, pero nakapagtrabaho siya sa mga hospitality services, yung mga hotels, ganyan. Yeah. Mm-mm. Sabi ko, try ko din kasi unti-unti nakakapagpundar na rin siya. Tapos nag-usap kami ng asawa ko kung viable ba yun at ano ba yung magiging diskarte namin kung sakali. Kung ako or buong family. God is good kasi ang nakuha ko na company, they sponsor families. Kaya nakuha ko rin Oh, sila dito. isang Yes, hakot. para kayo lahat. Mm. Pero is it the Kaya usual ba na pwedeng kasama mo na yung family mo sa Qatar? sa Middle East, kapag yung company mo ay maganda, usually Yes. they They let could. you bring Sponsor your yung family with family. you. Yeah. Pero Oo. ang diskarte namin ni Evelyn, ako munang pumunta dito for around 9 months or 10 months kasi tiningnan ko muna. Kasi wala Yeah. kaming alam kung ano ba Of ang course. magiging Mag-risk na. setup. Sa Philippines, meron kaming tagapag-alaga ng bata kasi nagtatrabaho yung asawa ko sa bank. Yun na yung nakasanayan niya. Ayaw niya yung pupunta dito tapos mag-aalaga lang ng bata, hindi magtatrabaho. Para initially, honestly, yun ang hesitation niya for coming here. Sabi ko pwede naman tayo makakuha ng tagapag-alaga or maghahanap tayo ng daycare dito sa Middle East. Ang kagandahan nun, sumunod nga sila dito. Tapos ginawa namin ng paraan kung paano maalagaan yung mga bata. At the same time, later on, nakapagtrabaho siya. Yun ang, yun ang maganda doon. Nag-sponsor yung mga companies, pero hindi lahat ay may privilege na gano'n. Lalo na kung yung mga companies ay hindi ganong malaki. Hindi sila eh. Puro yung mga empleyado lang ang ni-sponsor nila. Kagandahan na pati yung anak ko, mayroon May school. schooling Provided. allowance at saka yung mga ganun. That's good. Yeah. O teka muna, okay naman pala si Mike, ang pamilya niya, suportado, ang edukasyon ng mga bata, ang mga sahod, ay assume maayos din. So, kailan pumasok yung gardening sa eksena? Sabi mo okay naman si Mike, di ba? Alam mo sa Mm. Middle East, dahil sa sponsorship na yan, Mm. nakadepende ka sa company. Malakas yung localization dito, yung Qatarization. Yung Okay. I lost my job in 2018. Yung sinasandalan mo na magandang company, yung budget mo, yung pamumuhay mo nakasalalay doon, yung the way you invest, yung the way na na-foresee mo yung mga investment mo, itutuloy mo ng mga ganito. Ano lahat yun, nag-crumble. Gumo. Oo, gumuho lahat yan. Taong 2010, 10 years na ako sa company noon. Merong study na ginawa yung Qatar kasi nag-start yung mga uprising din sa paligid. Naapektuhan yung Qatar mismo. Marami ng mga locals na nag-graduate from different universities dito. Inilalagay nila sa mga magagandang company. Ang dati kong company is oil and gas. So, yun ang unang target nila. So yung position ko, 4 na locals of this nation, yung aking tinuruan, tinrain, yung pang-apat doon, yun na yung pumosisyon sa pwesto ko. Which is sa senior level. So talagang wala ka naman magagawa eh. Hindi ka naman citizen of this country. Kung sino yung ilagay doon. At saka nagpalit din kami ng higher management noon na hindi nila alam kung sino talaga yung mga nag-umpisa ng company. Ibig sabihin kung sino yung mga pioneers. 2008 ako nandun sa company. 2006 nag-start yung company. Ako lahat yung gumawa ng policies and procedures ng company. Kasi yun ang pinaka-forte ko noon eh. Tapos nagpunta na ako sa finance department to go back to my craft talaga, yung accounting. Oo. So nawalan ako ng work. Sabay-sabay kami na. Marami kaming tinanggal sa work na hindi ka binigyan ng magandang
Parang exit. Parang tinawag lang kami ng lunchtime. Ginather kami sa hall. Okay. Ah, Tapos tapos pinalabas na kami. Yung mga gamit namin nasa office pa. Ganun Oh my siya. gosh. So, ang kagandahan nun, 2018, nakakapag-gardening na ako sa bahay noon sa taas ng 2017. So, almost 1 year na yung garden noon sa rooftop kasi lumipat kami ng bahay. Alam mo, kapag ka ikaw yung head of the family, tapos sa'yo nakasalalay yung nag-aaral sila dahil sa'yo, oo. tapos yung business namin noon, kakaumpisa lang sa Philippines, marami pang payables. Alam mo, I cried face flat on the floor. Alam mo yung hindi ka I would nakahiga, understand. hindi ka Yes. umiyak ng nakahiga. Alam mo yung ito Oo. yung nakadikit sa floor. Kasi iniisip mo, paano? That is good kasi after less than a month, nakahanap naman ako Trabaho ng ulit. work. Pero syempre, nandito ka nang galing, 10 years ka na, di ba? By progression of years, mataas ng sweldo Biglang, mo, yung seniority mo. Pero hindi ka agad-agad na makakahanap ka ng ganun. Kasi recession, ano na nun eh, That time. ah, may effect yung nangyari sa region, sa Ano na, Qatar may domino noon. effect. Mm. So, mababa yung mga sweldo Offer. noon. Pero, ang kagandahan, meron ako naging sponsor, hindi kami napauwi. And then, after 1 year, sa position ko, meron naman headhunter from UAE na, would you be interested to work? 2000, ano yun? COVID year yun, 2020. Would you be interested to work in an airport-related Yeah. company with the headquarters in Belgium? Yun, God is good kasi halos bumalik yung Yes. sweldo ko dun sa dati ko with my current position ngayon. Para hindi ka ma-depress talaga, gardening has given me something to do. Dun sa Right. rooftop, alam mo mag-isa ka, lahat ng, di ba, sa villa, iba-ibang klase, iba-ibang family ang nandito, puro Filipinos. We rent a villa, pero hindi naman sa amin ng buong villa kasi Yeah. ang mahal ng villa sa Qatar, mahal ang Yeah. rent. Meron 6 families kami dito. Mm-mm. Lahat sila aalis yun sa umaga, pati yung mga anak ko, pati anak ko. Ako yung may iwan sa villa, mag-a-apply ako ng trabaho. Actually, hindi man ako nakapag-apply ng trabaho for several days. Hindi makapag, ano yung system mo na mag-start ka ulit na maghanap ng work. Parang ang bigat pa lahat. Ang ginawa ko, lumalabas na ako sa garden. O, kasi iniisip mo yung payables, yung mga Yeah. anak ko. After some time, na nasa garden ako, nakapag-isip-isip ako, I need to stand up ulit. Parang ang hirap. Tapos, Bigla kasi, yun nga, ang kagandahan, mayroon akong napasok na work kahit hindi sobrang taas. Pero ang kagandahan noon, senior position ako sa dati kong company, yung oil and gas. Pero hindi ako managerial. Yung akin napuntahan, although mababa yung sweldo, kumpara dun sa dati kong company, managerial siya, finance manager. Which later on, yun ang naging siguro dahil naka-update yung aking LinkedIn, nakita doon na I am a manager ng finance. Yung nag-headhunt, nakita niya na, sabi nga niya, yung would you be willing to, kasi may opening sa isang airport-related company. Doon na ano talaga, doon gumanda ulit. Yung year na yun na ako ay talagang hirap na hirap, I had something to, parang meron akong napagkaabalahan for 1 month, nearly a month na nasa bahay lang ako. Imbes na tumalon ako sa villa, kasi nasa taas kami, no? Nasa taas kami Yeah. nasa rooftop kami, ang setup namin, ang bahay namin nasa rooftop. I had something to do aside from yung malungkot na lang, mag-worry. Correct. Doon din ako nag-start yung page ko na lumaki. Kasi nga araw-araw akong nagtatanim. Dinocument ko yun eh. Oo, natatandaan ko, nag-start ka YouTube no? Oo, Nauna yun ang ang una YouTube mo. kong yun ang una ko. Kaya lang ang bagal kasi ng ano doon, parang Right. yung mga YouTube dapat long form halos sa Facebook parang kahit na 30 seconds lang Correct. ipakita mo lang yung ganun Yes. o kaya 1 minute. Mas marami akong nailalabas sa Facebook na content, mas lumago siya. Ang goal ko noon, makapag-start din yung mga iba. Sabi ko nga, if you know how to cook, teach us to cook. If you know how to play the guitar, teach us how to play the guitar. If you can teach us English, teach us English or grammar. Parang ganun. Kasi taon ng pandemic yon nung talagang nagtuloy-tuloy ako mag-post. Yun ang goal ko para, sabi ko, may income doon. Kung meron naman naghahanap ng additional income.
it can help. Which proved to be true. Tignan mo from 2020 up to ngayon, ang daming content creator na natulungan ng Correct. content creation. And by that time kasi nagsa-start ka na ng content creation, thriving na kasi yung gardening mo. Kasi parang nakita ko noon, parang meron ka pa nagsusupply ka pa sa mga local groceries ng gulay. Yan. Merong Malaysian Chinese restaurant na gustong-gusto nila yung Chinese kangkong kasi ang mahal noon na ibebenta nila it's a delicacy. Alam mo yung stir fry kangkong, di ba? Yung Yes. Yun. So, isa yun sa mga binabalik-balikan sa restaurant nila. Nag-start din kami ngayon ulit kasi nag-deliver kami ng kangkong. Yan, yung mga anak ko. Sila yung tumatanggap ng bayad na kaya tuwang-tuwa sila kapag nakaka-deliver kami. Is it expensive ba to start yung vegetable gardening? Sige. Dalawang kasi yung ginagawa ko. Isang yung conventional method tsaka yung hydroponics. Yung sa conventional, di ba, lupa lang naman at saka seed. At saka kailangan mong diligan. Which I still employ up to now. Dalawa yung aking nakahiwala yung mga vining plants, yung mga climbing plants like upo, patola, ampalaya. Sa lupa pa rin. Ang magandang months na parating is November. Talagang nag-cool down. Weather. Pero ngayon, starting itong pwedeng later part ng September or October, pwede na magpunla, mag-germinate ng mga seeds. Para pagdating ng mid of October, ilalabas na namin sila. Pagdating ng November, they flourish. Pagdating ng December, ang ganda na ulit ng rooftop. So, sa lupa, madali lang kasi yun ang alam natin mga Filipino, di ba? Usual, yeah. Tanim mo yung seeds. So, yung mga upo, patola, kalabasa, yan, meron kami. Sa lupa yun, itinatanim. Sa rooftop, ang setup ay plant boxes. Alam mo yung mga plywood na medyo makakapal. Yeah. Ginawa namin siyang plant boxes. Tapos ipon kami ng lupa. Every time din na may mga kitchen waste kami, yung mga pinagbalatan ng fruit peels at saka mga compost. Yun. Kino-compost namin doon. So, yun ang mas nagiging mataba. Pero, later on, na-introduce ako sa hydroponics. Paano nangyari yung hydroponics? Kasi dati, hindi kami dito nakatira. Sa isang villa rin. Kaya lang, one day, yung may-ari sinabi, gagamitin na yung lugar for government purpose. So, forced to good, aalis kami doon. Doon kami nagtatanim sa lupa. Pagdating dito, dahil magkakasama kami doon, ang nakita ko na lugar na hindi nila gusto, yung mga kasama namin na lumipat din, no? Ang kinuha nila, ground floor, yung first floor, na bakante yung taas, yun na lang ang para sa amin. Kasi nga papalit ka, walang elevator to walang elevator. Yeah. So, ang gusto nila yung hindi ganong mahirapan sa pagpanik ng mga groceries. Kami, napunta sa second floor, which is the top floor na yun ng villa. May ground, may first at saka second, which is the top floor na. Yun ang napunta sa amin. Tapos nung nakita ko binuksan ko yung access rooftop, sabi ko, wow, ang ganda. Meron lugar na pwedeng kahit natambakan yun ng mga aircon o kaya yung mga ibang bagay na pinag-construction. Yung mga bagay na sobra-sobra ng mga pipes, nandoon, hindi pa natapon na. Kasi kakagawa lang din ito noon So, sabi ko, maganda ito, just kailangan lang ng lupa. Pero later on, na-introduce ako sa hydroponics. Kapanood lang ako ng how they make it. Pero hindi ko pa naintindihan gaano kung paano gumagana yung hydroponics. Sinadya ko yung naka-invento or nag-proponent ng hydroponics sa Pilipinas, si Dr. PJ Santos ng UPLB sa Los Baños, Laguna. Doon ko natutunan lahat. Kasi meron siyang seminar doon. Tapos pagbalik dito, nakapagdala ako ng yung plant nutrients na ginagamit sa hydroponics. Doon na, unti-unti, trial and error, na ipatubo ko siya. So, kung babalikan ko yung tanong ni Ma'am Grace, na kung expensive ba, hindi necessarily na expensive. Dahil yung ginagamit ko ngayon, styrofoam box na second hand, yung recyclable, I mean, gamit ng mga sa Qatar, yung mga nagtitinda ng mga imported fish like tuna and salmon. Yun. Kasi mas malapad siya. Malaki. Yun, meron tayong kabayan dito na nakilala ko. Doon siya nagtatrabaho sa importing of goods. Sabi niya, binibenta daw niya ng 15 rial, halos 15 dirhams, which is reasonable naman kasi sa Philippines yung times ng mga around 200 pesos siguro or 250. Which is lang yan dito sa amin, Mike. Yung styrofoam. Padala mo kay Mike. Padala mo kay Mike. Yun, so
Pwede kang ano dyan kung gusto mo magtanim. Kailangan lang naman ng isang pagtataniman. Ibig sabihin, mag-contain yung water at mailagay mo doon yung nutrients. Tapos, ilalagay mo na yung, ito nga, kailangan lang ng styrofoam cup din ito. Tingnan nyo ito. Styrofoam Yeah. cup. Ito, kangkong ito actually. Tapos meron na siyang mga ugat-ugat dito. Ayan, may mga ugat na. Ito lang naman yung, ito yun. May mga hiwa na siya sa gilid. Ito yung ilulubog mo sa water na Sa may nutrients. styrobox na ginawa mo. Oo, ilang araw lang, meron ka ng gulay. Yung mga hydroponics, binibili mo. Yan. Oo, yung ano, binibili to, yung mga nutrients yan. Ito lang talaga yung binibili ko. Mahal ba yan? Mahal yung mga ganyan? Bibili si Ria. Bibili na ba Ganito, niya? sa Philippines, isang setup na to tigo 1 kilogram na sila. Nasa ano lang siya, nasa 900. Tatlo na to Hindi ko alam kung 700 kumbaga marami ng gamit yan sa lahat ng Oo, mga matagal na siya kasi sa isang styrofoam box, 10 grams lang na kailangan mo. 10 konti lang. Imagine mo yung 10 grams, wala pa siyang, parang isang kutsara lang siya. Yeah. Isang spoonful. Yeah. At mabubuhay na yung halaman kasi tatlo naman siya nitrogen, phosphorus, tsaka potassium. Halos tagi-isang kutsara. Imagine mo yung 1 kilo, gaano mo katagal makukutsara ito ng isang kutsara. Matagal Kaya na gamit matipid. na yan. In the long run, matipid ang hydroponics, especially sa water. Hindi mo na siya kailangan diligan everyday kasi nakababad nga siya sa tubig. Oo. Kahit na like 3 days or 4 days pumunta ka sa Dubai, pagbalik mo dito sa Qatar, buhay pa rin sila. May Hindi tubig mo pa siya- rin. Isang pinaka-inhibition nila, organic ba yan? Masama ba yan sa kalusugan? Kasi meron kayong hinahalong chemical. Correct. Yung nitrogen, yung potassium at phosphorus, naturally occurring sa environment natin, di ba? Yes. Pag nasa Yes. lupa, kaya lumalago yung mga halaman kasi because of nitrogen, potassium and phosphorus, yun yung pinaka 3 main nutrients or elements or food ng halaman. Nitrogen makes it grow na maganda yung mga dahon. Yung phosphorus helps to develop the roots and yung mga nerve system ng halaman. Yung potassium gives you the fruit at saka flowers. So lahat yon naturally occurring abundantly sa environment. Ang kaibahan lang sa hydroponics, yung halaman na nilagay mo dun sa container box sa styrofoam, hindi naman siya makakahanap ng nitrogen, ng potassium, at ng phosphorus sa tubig na nilagay mo. Kailangan mo siyang pakainin, di ba? Yes. So, ang gagawin mo, bibigyan mo siya. Ayan, bibigyan mo siya ng pagkain. Yan, ganito. Okay. Kaya yun ang tinitimpla doon sa water. So, chemical ba ito? Chemical siya kasi may symbol siya may chemical symbol siya, di ba? Kaya nga siya tinawag na chemical. Oo nga lumilipad nga yung nasa ano nasa ano sa table sa chemical. Periodic table. So, ang ginawa lang ng mga manufacturing companies sa agriculture, they made it available for you na hindi mo nahuhukayin sa lupa, di ba? Ilalagay mo lang sa tubig. They are not harmful per se. Kung ito kainin mo siya, harmful siya, pero ibibigay mo siya sa sa halaman. Food siya ng halaman. Kaya healthy yung halaman, ipinaprocess niya naman yun may photosynthesis pa rin na nangyayari, di ba? Yes. Oh, So yes. they process the nutrients na binibigay mo sa kanila and they grow faster, they grow less prone to disease kasi hindi sila stressed. Oo, di ba yung nasa lupa, yung ugat niya, papalawakin niya muna yung ridge para makahanap ng ang sa hydroponics, yung halaman parang kumakain na lang siya kung ano binibigay mo, hindi na siya stressed. Uy, saan Matik nakuha na. nitrogen? Spoiled siya. Kumbaga spoon-fed siya ng nutrients na kailangan niya. Parang yung tao, kailangan mo ng magnesium dahil deficient ka, mag-supplement ka ng magnesium or zinc, di ba? Parang ganoon. Hindi siya malnourished. Lahat ng essential vitamins na kailangan or nutrients na kailangan niya, na ipoprovide kasi doon, concentrated na siya, inahalo lang sa tubig. Yun ang inhibition ng iba. Yun ang hindi gaano acceptable sa iba kasi hindi daw organic. Para sa akin, yes, hindi siya 100% organic. Kasi nga, hindi siya yung conventional na natural fertilizers na galing sa pupo ng kalabaw, galing sa mga earthworms, or galing sa mga... Oo, sa mga composted materials, hindi galing doon. Kaya, yun ang ayaw nila. Pero, alam mo ba, ang pinaka-contention ko naman, at least ako,
alam ko na walang pesticide yung aking kinakain. Exactly. Nasa, pumunta ka nga sa palengke, or ano nga siya, True. hindi Alam nga kung siya hydroponically grown. Pero hindi natin alam when was the last time process. na-spray siya ng pesticides, Okay. di ba? Which is more harmful. Yun ang mga cancerous, Correct. yung mga pesticides na hindi natin alam, nagbi-build up sa katawan natin. Kasi kung hindi mo mahugasan yun properly or maibabad ng mabuti para matanggal yung mga chemicals ng pesticides, yun ang talagang mas harmful. Sa akin, I go with hydroponics na hindi 100% organic sa paningin nila. Pero, alam ko, free of pesticides. Kasi nga, ano sila, they don't need pesticides para maging healthy kasi doon sa binibigay mo pa lang, healthy na sila. Hindi na sila stressed. Kita mo naman siguro sa mga hydroponics, no? Ang bilis nilang lumaki tsaka ang gaganda talaga kasi kapag yung pag healthy ako, hindi ako agad dadapuan ng, yung immune system ko malakas, hindi ako agad dadapuan ng colds or ng mga ganoon common problems. Kaya ng mga halaman, malakas yung buhay nila, hindi agad-agad dadapuan ng mga pests. Correct. So para dun sa mga talagang gustong maintindihan, for someone na hindi naman talaga into gardening or something, in 1 or 2 sentences, can you explain, pag sinabi mong organic, ano siya? Organic growing means it did not receive any chemical for the past 10 years. I believe ganun ang pinaka-standard nila. Yung mga nagsa-certify, yung lupa did not receive any chemical fertilizer for a certain period of time. Lahat ng na-receive ng lupa na yon, kasi ang finifeed, hindi naman yung halaman yung lupa. Yung lupa ang finifeed ng mga organic materials like even yung mga pupo ng kalabaw na nilagay doon, dapat yung kinain ng kalabaw, hindi mga chemically grown na mga grass, parang ganoon. Napakalawak ng organic kung titingnan mo talaga siya na in the strict sense of the word. No chemical has entered that vegetable para masabi na organic. Kaya nga yung mga fertilizers na pupo ng kalabaw. Pero yung mga kalabaw na yun ay kumain ng chemically induced or ano na mga grass, hindi pa rin siya organic kasi mapapasa yun sa lupa. So, organic is yung panahon nila Adam and Eve na mga virgin na lupa. Sila yung talagang naka-experience ng 100% organic. Hindi sila nakaranas ng mga chemicals o hindi nakaranas ng ano. Kaya nga, ang ganda sana kung maging 100% organic lahat. Pero syempre, yung mga farmers ngayon, they want high yield and high return din. Kaya yung mga fertilizers na sila na ginagamit na hindi naman organic, ang magiging resulta kahit nasa lupa siya itinanim. Kasi they want high yield, high return din. Kailangan nila mabawi yung mga puhunan nila. So, in terms of benefits naman, organic talaga yung pinakamaganda. Kasi ang katawan natin is organic. Dapat 100 natural talaga ito eh. Kaya tayo rin nagkakasakit minsan dahil yun sa mga naipon na ng mga non-organic matters na pumasok na rin sa katawan na. Kaya kailangan ng cleansing din, di ba? Fasting yan. Dapat na ilalabas din natin siya. Pero kasi kapag sinabi mo na organic, kunyari bibili ka sa supermarket grocery, mahal eh. Lagi ka lang, di ba? Mahal. At saka debatable talaga yung pagiging organic kasi yung iba, sabi ko nga, sinabi nila organic pero yung mga pinakain nila doon sa halaman or yung sa mga hayop na nag-contribute doon sa fertilizer doon is nakakain din naman ng mga may chemicals. Meron pa rin cloud of doubt doon sa ano ba yung 100% organic talaga, di ba? So wag na lang para hindi mapamahal. Magtanim ka na lang. Yun, magtanim ka na lang. Alam mo na ano. Sa lasa natin itanong, ano ba lasa ng hydroponics na pinatubo sa tubig na may chemical at saka yung traditional na tubo sa lupa? Ano lasa? May pagkakaiba ba? May significant difference ba? Sa akin hindi ako biased. Mas maayos pa nga yung sa hydroponics kasi complete yung nutrients na natatanggap niya. Complete yung nutrients na natatanggap niya. Para sa akin. Kasi meron kaming experience. Ibig sabihin kami yung nakapagtanim kami sa lupa, nakapagtanim din kami sa hydroponics. Mas na-enjoy namin. Sa petsa hindi gano'ng magkakaiba. Makikita mo yan sa lettuce. Yan, yung lettuce kasi kinakain mo ng fresh. Sa lettuce kasi mostly niluluto namin. Pero dun sa mga hinahalo mo sa salad, sa kale,
Yung kale, yung favorite namin kasi. Sarap, crispy, Although hindi naman kami masyadong bumibili ng kale dito, kaya hindi ko ma-compare kasi yun ay tinanim sa lupa. Sa lettuce ko lang siya masasabi, no. Sa akin, dami ko nang natanim na lettuce, iba-ibang variety. Tapos yung alam ko na lettuce kapag kumakain ako sa kung saan mga restaurant, which alam ko na binili nila sa supermarket at maaring most likely ayun ay tinanim sa lupa. So sa akin, mas gusto ko pa rin yung sa hydroponics kasi nga unang-una, kumpleto yung nutrients na natanggap nung vegetable na yon, na-process niya naman ng photosynthesis ng tama. Tapos napakalutong niya, napaka-crunchy, napaka-juicy, napaka-sarap. Nai-imagine ko tuloy, okay? Eh di ba sa Middle East, alam mo naman ang pagkain natin, di ba lagi nauuna may paggulay muna. Lagi may arugula, may kamatis, may lemon, may carrots, may cucumber, at saka lettuce. Kung talagang hinahanap mo yung mga gulay na yon, mahal, di ba? Mahal yun sa groceries natin. Napakamahal. Yung kale, lettuce, mga Holland, mahal talaga. Kaya kung meron kang tanim na anytime, pwede mo siyang... Actually, pwede ng indoor. Meron kang indoor setup. Kailangan lang doon, may LED light. LED, kailangan mo ng ganito. sunlight So parang ganito. Yan. Parang kailangan yung artificial sunlight mo. Mukhang mapapalitan yung mga cabinet ko dito ng damit. Ano parang nililimliman, ganun sila? Kasi ganito, sa loob ng bahay, walang sun. Kailangan mo i-reflect yung ginagawa ng sun. 6 to 6, may araw, di ba? Dapat 6 o'clock to 6 p.m. Meron siyang ilaw. Tapos papatayin mo rin sa gabi, parang matutulog din sila. Parang wala naman araw sa wala naman din. Kinokopya mo lang yung sunlight, kumbaga. Yun, may mga kaibigan ako dito na nagagano na rin. Mga naturuan ko yun from the time na natuto ako nag-page, nanonood sila sa page. Tapos nalaman nila na sa Qatar ako, they went here. Dati nagpapaseminar ako face to face. Tapos may mga natuto doon. Meron mga iba nag-import ng more advanced setup. Yung mga tower, yung mga... yeah. Oo, yung mga nakaganyan. Yan, nakakatawa kasi marami naging resulta yung pag-encourage na matuto sila. Yung iba nga, ginawa na nilang talagang later on, gusto nila maging business yun sa Philippines. Kaya minamaster din nila. Ako na lang, di ba? Di ba nakukwento ko sa'yo last time? Sabi ko, nag-start na kami. Kasi nga dahil kakapanood ko ng video mo, yung husband ko, bakit hindi tayo magtanim? Kasi dito lalo na, ang mahal lalo ng gulay. Lagi ko kinukwento sa kanila, ang issue ko lagi sa talong. Ang talong dito is $5.99 kapag winter. So isipin mo yung $6 na siya per eggplant. Talong lang. Grabe, no? So magsisinigang pa ba ako? Di ba? So ganun kamahal. Meron kayong space sa gilid ng bahay? Meron kang... You have a lot of space nga eh. Ang laki ng space. O yung pala. Kasi dahil ito naman, kasi dahil hindi pa nga kami residente. So parang ito, rental pa rin naman. So ayaw din namin siyang, actually ayaw namin galawin yung lupa. Kasi once na kunyari, eventually gusto namin umalis dito, tatanggalin namin siya lahat. So best option talaga yung hydroponics. Yun ang naisip namin. That's why we started. Pwede yan. Ano yung mga gamit nyo na na container? Daming styrobox dito. Kasi dahil dun sa mga shipment nga, ganon. Ang struggle namin, yung styro cup. Kasi 'di ba wala na ditong, laging lahat puro paper cups na. Lahat kasi ganito yung pinanggalingan yan. Sabi nila kasi nga, polyethylene, parang chemical din naman yung styrofoam cup, di ba? Kaya nga pagka nadikit siya sa apoy, ang bilis masunog, di ba? Sa Philippines din, medyo pinagbabawal na rin siya. Pero ito man ay placeholder lang naman eh. Hindi ito yung mismong na-absorb ng halaman. Sa akin, ito ay para mailagay mo lang yung coconut, yung coconut husk na galing sa coconut. Yun ay para maipon lang siya. Pwede ka rin gumamit ng mga ganito, net pots. Yan. Okay. Kung talagang hindi available, ito available sa Amazon. Sabi ko, Mike, wag muna, sundin muna natin kung ano yung sinabi. Kasi bilang first time eh. Kasi bilang first time mo, sundin muna natin. At least pag nagkamali natin, isisisi ko na lang sa iyo. Hindi kasi 'di ba? Kasi parang since first time namin gagawin, ayaw muna namin mag-customize kung ano yung possible. So since sinabi mo yung ganyan, meron yan dito. So pwede kaming makahanap ng ganyan. Kasi, tapos naman sa lupa, pwede ka pa rin magtanim ng eggplants pero sa container. Bubutasan mo lang yung ilalim.
Alam mo yung Yeah. IKEA bins, garbage bins? Mm-mm. Ako, Mm-mm. yung favorite ko na gamitin yung galing sa IKEA kasi mura siya, tsaka matibay. Mm-mm. Bubutasan mo yung ilalim nun para may proper water drainage. Yeah. Nakaka-grow kami ng talong sa mga containers. Yun, Parang yun paso. yung sabi ko. Gagawin mo siya parang Kaya, paso. correct, yun ang lagi namin ginagawa. Kasi ayaw nga namin magbungkal ng lupa dito. Kasi eventually, lilinisin ulit namin siya. So that's why laging nasa pot lang para anytime pwede naming dalhin. Mike, currently, ano-ano yung mga nasa bakuran mo na tanim mo? Galing tayo sa summer months. Nag-uumpisa pa lang kami ulit. Yan, mga ganito kangkong, mga albos ng kamote. Pero, makukumpleto rin siya. Lahat ng mga pinapakita ko doon sa page. Kasi ganito ang ginagawa ko. Lahat ng mga compost materials doon, hinayaan muna namin siyang mag-decompose. Nag-uumpisa kami ulit ngayon. So, kangkong, at saka yung mga lettuce, yung mga kale, meron na kaming punla. Tapos may mga fruit bearing kami, yung iba na nandito, naka-ready na. Kaya sa ngayon, kung pupuntahan natin yung garden, wala tayong ano ngayon. Kasi napakainit, di ba? Walang magta-thrive Wala ko talaga. sana pumunta dyan, wala pala ako makikita. After a month, meron na tayo kasi mabilis lang yung sa hydroponics. Yung kinyo talaga galing na sa mga paninim ninyo, hindi na kayo bumibili talaga sa supermarket. Siguro mga 80% na kailangan namin nandito, lalo na yung mga kamatis, lahat na itatanim ko dito. Ganito kasi, yung Sarap aming naman. setup kasi, yung taas, meron na akong structure ng mga vining plants, yung balag, yung Balag. trellis, Balag. may mga balag na kami. Hindi na yung permanent na yun, hindi na yun nasisira kasi 2x2 yung mga ginamit ko, tsaka matibay yung Matibay na pagkakagawa. nga. Tapos sa ilalim, nandoon kalat yung mga nasa paso, yung mga ibang talong, yung mga kung ano pang mga okra. Tapos sa gilid ng bahay, yung mga nakadikit sa pader, yung hydroponics. Kaya ano siya, kompleto siya. Meron sa Taas, climbing or baba, vining gilid. plants. Meron sa gilid ng pader na naka-layer sila, mga hydroponics. Tapos sa pinakailalim, yun yung mga nasa paso. Kaya na-maximize siya. Yung pinakita mo kanina, kangkong yun? May buto ba yung kangkong? Oo, yung kangkong kasi, karamihan sa alam natin sa kangkong, di ba? Yung nasa sapa, yung talagang they flourish sa Sa mga kangkungan, estero. sabi. Para siyang Oo. toge ang itsura. Oo. Yun kasi, yung mga nakikita nyo na brown, ito talaga yung seed na Yeah. later on mawawala siya. Yan yun. Oo, Oo, yung ito ito. Nag-fall off. Oo. Seed. Oo, ma-fall off siya. Yung kangkong kasi na to, yun yung upland. Patayo siya, Haba. mag-grow. Hindi siya yung parang yung sa estero. dumadami lang na kumakalat. Tubig. Sa atin kasi style water lily yung kangkong eh. Yung pag Yes. mo, So, talagang nag-adapt? i-invade niya yung di ba? Yung sasakupin niya yung buong Kalat siya. sapa. Ito Ito naman, mataas. tatayo siya. Nakatayo siya. Hindi Kaya may mga kangkong dito rin. pag Mahaba. pinitas mo siya, ano kasi siya eh, parang yung mga Thailand kangkong or Chinese kangkong. Ganun siya. kangkong. Yun yung mga, yung pag in-snap mo ng tok, ang sarap pa na yun. Crunchy. Oo. Usually, nakaka-uwi kami sa Philippines every year. Pwede. Then I stop. So nag-hoarding ka na ng seeds. Oo, tsaka dahil nga marami na rin nangihingi, talagang obligado ako na magdala. Yung mga kapitbahay mo, may privilege na ba sila na manghingi lang, hindi bumili? Hingi lang. Yan ang kagandahan. Kasi ganito, dahil we live communal style, ibig sabihin, we share kuryente, we share water. Tubig. So, hindi ko sila pinagbabayad, syempre. Ano siya dito sa dito sa Reklamo yan villa. eh. Pero Pag yung hindi mo ibang binigyan- kapitbahay namin, yung hindi nasa villa, minsan may bayad tayo. Kasi ganito. Discounted na lang. Oo, yan. Baka kasi mawili. Saka ano rin, yung cost of Siyempre yung tubig. Oo, kailangan maligyan. Saka yung anak ko, na-start na parang entrepreneurial. Yung panganay ko, sabi natin, hindi natin ibenta. Parang ganun. Kasi nga kung sa restaurant, di ba, benefit na namin. Yung pinagdadala namin ng So yung mga pupunta rito, parang ano rin naman, others insist na, bilin ko po, hindi ko po hingin, bibilin ko po. Parang ganun. That's good. Lalo nakita nila fresh naman at maganda. Win-win naman, maganda yung nangyayari. Yes. Ang ganda rin kasi naisip ng anak mo po yung ganong pwede pala itong Sila yung ibenta. nag-initiate, no? So siya Diba naman pag hindi sa ganong part. Isa sa mga characteristic ng Gen Z yan eh, entrepreneurial. Yes. Oo nga. Ganun Oo. Sana libre. Oo.
Ang isa pa, dahil nga nakakapagdala kami dito, yung misis ko, nag-repack siya ng mga kangkong seeds kasi nga ang daming humihingi, no? Sabi niya, ba't hindi natin i-repack tapos magbenta tayo? Benta. So, Yeah, Oo yeah. nga. ano lang naman siya for a small fee. Hindi ka naman talaga kikita ng napakalaki, no? Pero Of course. hindi mahihiya yung iba na parang nanghihingi sila. In the same manner, meron silang free, paano pa gawin yung hydroponics, parang ganun. Parang Mm. Pero sa good thing, pagpunta nila Mike, dito. pwede kang magpasok ng seeds sa Qatar. Oo, yun ang Dito maganda. kasi, Hindi lang hindi. sila bawal. Yun ang magiging challenge ko eventually. Kasi kung Maluwag gusto ko dyan para magpasok ng like yung mga crops natin from the Philippines, kung ano lang yung available dito, dun lang kami. Online, hindi mo na-try, kunyari, kangkong, if you want Hindi to pa namin na-check purchase. kasi limited talaga dito even online. Like ngayon yung Temu, ngayon pa lang nag-thrive dito yung Temu. Yun pa lang. Mm. Kung meron siguro mga Amazon and ganyan. Ano po yung mga hesitations nyo na nung nagsa-start ka pa lang mag-gardening or mag-vegetable gardening? Parang dire-diretso ba yon na ano or nag-isip din kayo na parang teka, may mangyayari ba dito sa gagawin ko o maganda ba tong kahihinatnan ng mga Ganito. Sa akin, hindi siya makonsider na hesitation kasi gustong-gusto ko talaga siyang gawin. Ang sa akin, challenges. Galing nga kami sa isang villa na nakakapagtanim kami sa lupa. At tapos wala pa ako knowledge dun sa hydroponics. Nung lumipat kami dito, ang pinaka driving force ko na makapagtanim is kailangan namin na meron gulay kasi mahilig nga kami sa gulay tsaka nakakatipid kami. Ang pinaka naging challenge ko nung una, hindi ako marunong. At saka pangalawa ay wala akong mga materials. Although nakikita ko kung paano ginagawa sa YouTube, hindi ko rin alam kung saan isosource yung unang-una yung styrofoam box, yung nutrients. Tapos later on, nakapag-join ako ng gardening club dito sa Qatar na meron na rin palang mga nag-uusap-usap doon kung saan sila nakakakuha, kung saan sila nakakabili ng seeds, kahit na yung conventional, ano pa lang, conventional gardening. Tapos, later on, nakita ko kung paano yung discard nila. Sa Pilipinas sila bumibili. Nakita ko na pwedeng magdala. So, yun ang nagtuloy-tuloy na. Siguro kung masasabi mong hesitation yun ay kung later on aalis na rin kami dito, sinong mag-manage or magliligpit niyan or babalik ko sa dati yung ano yung linis nung rooftop. Oo, dapat yun lang na. Pero mostly, meron akong driving force talaga na gawin kahit na magkamali ako. Lahat tinuloy ko talaga yon hanggat hindi ako nakapag-produce. I did not Hindi ka stop. sumuko. Hanggat hindi ako nakakapag-produce ng yung crops na gusto namin. Until such time na pag sinabi mong kangkong, alam mo nang itanim. Pechay, alam mo na kung saan tatanim. Kung patola, alam ko saan mo itatanim. Parang may framework na yung rooftop din eh. May designated area na kung ano daw yung mga nakatanim doon. Kasi na-try mo na siya paano ma-maximize. Yan. Tapos continue pa rin po yung pag-aaral nyo. Paano yung mga iba pang vegetable na kung paano siya talaga itatanim, paano ba siya Oo, mabubuhay. yan mga ganyan. May mga sometime 3 years ago yata yon nag-seminar ako dito ng mushroom naman. Tignan mo ang mushroom growing, ano rin sa Pilipinas kasi viable business din siya sa Pilipinas. Meron ditong nag-organize ng mushroom growing seminar. Kasi kailangan lang doon ay isang area na hindi naaarawan tapos i-retain yung moisture. Sabi ko, try ko kaya dito kasi meron naman pwedeng gawin na area ng ano. Kaya Kasi lang, may space ka pa. napaka-humid, napaka-init. So hindi rin mabubuhay yung mushroom kasi kailangan niya medyo moist at malamig. So continuing kung ano man yung kailangan pa. Pero yun nga, in terms of hydroponics, may mga automation na ngayon. May mga yung mga timer, yung mga yan, kamukha nung hydroponics tower na nabanggit ko kanina, hindi ko pa na-try yun. So later on kapag baka sumubok din ako noon in preparation sa Philippines kasi nanonood din ako ng may mga setup na sa Philippines yung sila Alfreya Farms, yung mga nagsusupply na talaga ng malakihan. Pinapanood ko sila kung paano nila kinonstruct, kung paano nila minamaintain at saka yung marketing kasi sa Pilipinas kung mag-grow ka ng maramihan tapos wala kang market, sayang din, di ba? So nakikita ko yun, ano ba yung mga consideration nila bago sila mag-construct ng mga hydroponics greenhouse ang tawag kasi din yung naka-contain sila sa isang parang ganon. Tapos may bubong na UV Malalaki na plastic. talaga. Oo. Yun yung mga setup. Kala Later ko on, yun ang plastic lang gagawin ko siya. sa Philippines. Kasi
Kala ko plastic lang siya. So, UV ano pala plastic? UV plastic yan. May grade Okay. din siya. May Yeah. micron, may certain number of micron. Kasi Okay. yung harap ng nakapunta ka na sa Pampanga, di ba, dun sa resort. Yes. Later on, yung harap kasi nung resort na bili rin namin, yung lugar na yon madidevelop yon someday kasi wala pang overnight, di ba? Tsaka walang AC rooms. Initial pa lang kasi yun eh. Later on, pag ready na yon uwi na rin kami. Pero madidevelop yun unti-unti. Tapos yung harap noon, nabili rin namin, yun ang magkakaroon ng hydroponics na setup. Parang ano siya, learning center. Ay, hindi ba tayo magkamag-anak? Biglang kinilig. Anong surname nyo? Sito ka, di ba? Parang ako, MF ako eh. Siguro Forcado yung nanay ko dati. Do you believe na kailangan ng green thumb para makapagpag-grow ng halaman? Magandang tanong yan kasi maraming ang taga-compare na initially sabi nila hindi sila makapagpatubo kahit na yung mga sa normal. Ano lang talaga yung right knowledge, yung right materials at saka yung right growing environment. Tubo naman yung mga halaman. Kung hindi ka green thumb tapos may desire ka na matuto, wala. Kasi myth lang yung green thumb di ba? Yung pinag-umpisahan yan ay yung sa parang Europe yata yun, yung mga peasant, yung mga inutusan or yung mga may task na mag-grow or mag-work sa mga farm. Pag uwi nila ng bahay, dahil nga sa kakahawak nila sa mga halaman, ang mga damo, pag uwi nila green yung kulay, di ba? Namamarka dito yung green. Kaya sabi nila, yung mga marurunong magtanim, may green thumb. Kasi nga, day in and day out, hawak nila yung mga grass, yung mga halaman, mga bunga, na pagdating sa bahay, almost green yung kulay nila. Pero ganito, ang kagandahan, meron akong isang kaibigan dito na completely zero talaga daw yung knowledge niya sa pagtatanim. Pero ngayon, yung sinasabi ko kanina na mayroon ng hydroponics tower, siya yun. Tingnan mo siya, wala siyang knowledge at saka hindi siya green thumb. Pero dahil masigasig siya na matuto, gusto niya. yun. Ngayon, meron na siyang hydroponics tower na inimport pa niya na maganda. Maganda yung... Deny ka pa, Mike! Competitor mo na. Bumibili na talaga. Pero achievement mo yun kapag may ganyan. Sa'yo nang galing Pag meron kang na-encourage na yung masigasig na talaga. Sabi ko nga, yung pandemic yun WhatsApp kami nagme-message dyan. Gusto ko talagang matuto. Lilipat kami sa isang mas malaking bahay. Gusto ko makapag-set up. Kasi nagkaroon ng privilege yung wife niya na nabigyan sila ng isang accommodation from the company. Sabi niya, malaki yung magiging space ko, sayang. So, WhatsApp lang yun hanggang sa pagka hindi niya naintindihan, tatawag siya sa akin. At ngayon, marunong na siya. I can share his page din. 1,000 something na yung followers niya. Wala kang subscriber na taga Dubai para makita ko man lang din kung ano na yung... Pumunta ako dyan. Last year, kami dyan. Hindi, ito lang March. Pumunta kami dyan ng March. Namigay kami ng seeds. At nag-announce ako sa mga followers na pupunta kami dyan. Pupunta kami dyan. At dumating naman sila. Tapos, sige, sasama ko next time. Pag nagpa-meet and greet ka dito. Sige, akong lalagyan ng seeds. yung nag-meet and greet kami doon sa The Burj Khalifa yung meeting place namin. Kaya lang, nagkamali ako kasi mahirap palang puntahan yun ng mga ibang kababayan natin, no? Yes. So later, may sinuggest sila yung Mall of Emirates. Mall of Emirates. Mas madaling puntahan. Oo. So doon kami mag-meet and greet next time. Kasi nagdala kami ng mga seeds noon 2 bag. At hindi naman din bawal sa Dubai. Meron kayo dyan, gardening group, yung Balcony Growers ang pangalan. Pwede mo nice! So sa balcony na. Okay. Balcony Growers sila. Di ba sabi mo kanina, pupunla ka ngayon kasi kakatapos ng summer. So, ang question ko, meron bang mga plants na particularly etong season mo siya itatanim? Dito, 2 seasons. Yung setup namin ay 2 seasons. May mga crops na gusto nila talaga malamig. Kung hindi, mamamatay sila. Yung mga lettuce, yung mga petchay, yan yung kale. Pero yung kale is medyo mas matibay siya kahit dumating na yung mga summer months. Pero meron mga crops na talagang kamukha ng melon, tsaka yung mais, tsaka yung, alam mo yung saluyot, yung molokhia sa Arabic. Yes. Yan, they thrive in hot summer months. Pero hindi siya magta-thrive ng
yung pinaka full-blown summer months ng Qatar. Lahat talaga kasi Yeah. mamamatay. Lalo na kung Okay, so wala kang greenhouse kasi hindi naman ako naka-greenhouse. Babalik tayo kanina, yung lettuce, they thrive in the months of December, January, February, March, kung saan malamig, below, Cooler kung weather, sa okay. centigrade, kung sa centigrade, dapat hindi siya aabot ng mga 25 and up para Okay. talagang hindi siya Ayan. mag-bolting, hindi siya mamatay agad. So, Mm-mm. yun yung mga parang masasabi natin na cool cool crops or cool months crops, yung mga lettuce, pechay, tsaka yung kale, at tsaka yung mga Spinach, ibang mga ganyan ba? yan, yung mga tsaka Yun yung lang. meron pang isa tayo, alugbati. Kung alam niyo yung alugbati na yung green leafy vegetable Yes. din yun. If you try to germinate them in the months of May, June, July, they will germinate pero hindi na sila magfo-full grow. Mamamatay din sila agad. Pero Okay. unlike yung talbos ng kamote, yan, season proof. Sarap. Kung sabi mo na kahit mainit, malamig, they thrive. Yung talbos ng kamote tsaka yung kangkong, yan, matibay sila. Yung talbos ng kamote, two ways siya pwedeng maipalago. Ang first way, makahingi ka ng vine, yung puputulan mo yung Yes. mga Oo. existing na nakatanim. Kasi saglit lang yun, itusok mo lang siya sa lupa, diligan, may moisture. Bukas buhay Tubig. na yun eh. Okay. Oo, May bukas. uugat na siya. Ano ba? Oo. Tama. Kung wala ka, mag-uugat na yun. Kung wala ka namang mahingian ng vines ng mga Albos, oo. talbos, bibili ka sa palengke ng fruit, yung kamote mismo. Kamote. Kumara Tapos, sa amin. tapos papausbungin mo siya. Meron akong post nun, ilang days ago, tutusukan mo lang ng 3 toothpick, tapos yung pinaka-base, yung hindi siya malapad kasi may pointed part at saka meron parang Yes. base part. Yung base part, sasayad lang siya sa tubig. Tapos, after several days o mga 1 week or more, siguro mga 2 weeks, pinaka-safe, may uusbong yun ng mga, ng mga suli. Yeah. Ang tawag doon suli, yung parang Uli. Okay. Sprouts, parang sprouts, o shoots. 3 or 5, yun, Kapangin. hintayin mo lang siya talaga medyo humaba. Tapos i-snap mo siya. Tapos itatanim mo itatanim sa mo. Oo, yun. Okay. Yung iba naman, diretsong kamote, ilulubog na sa lupa. Pero kadalasan kasi na nabubulok siya. Parang hindi niya na-sprout. Hindi niya Mas nag-sprout maganda yung yung mga shoots, nabubulok Yes. na. Kung wala ka talagang mahingian, pero pinakamabilis, humingi ka na lang ng vine or nung Wala mahirap So, feeling ko naman doon ako magpapaugat muna ako. Feeling ko. yeah. Sa mga tanim mo, ano yung mga paborito mo? Siyempre, may mga Yeah. favoritism ka. Of Huwag mo lang course. sabihin sa mga alaga mong gulay. Siyempre, tatampo yan. Tatampo. Number 1 kasi, napakagamitin namin yung kangkong tsaka kamatis. Ganito, sa mga leafy muna tayo. Number 1 yung kangkong, pangalawa yung pechay. Kasi anything, hindi naman sila nagrereklamo, haluan mo ng sardinas, isigang Of mo, course. sigang. Yan, talagang napakagamitin Ulam ka namin. na. Pero pagdating na-introduce namin yung kale, yan yung pinaka-paborito ng asawa ko, kale. Yung Salad. Sarap. yan yung Crispy. kudot-kudot siya. Oo. Yes. Kasi napakasustansya nun eh. Superfood. Yes. Ngayon, nilalagyan lang namin siya ng dates, kamatis, tsaka ng cucumber, tsaka konting lemon and salt. Yun na sarap yung na. lunch niya. Yun na yung lunch ng aking asawa. Kaya, nag-decide din kami na mag-indoor para tuloy-tuloy yun. Pagdating naman sa mga itinatanim sa paso at saka sa lupa, yung kamatis tsaka talbos. Yan, hindi kami nawawala nun palagi. Kasi yung talbos, the more na tinatalbosan mo siya, Lalo nag-grow. lalo siyang kumakapal. Oo. Yung kamatis naman, isang seed lang itanim mo, 'di ba, sa paso. Pero ang dami niya ng mag-high yield yung returns nung tinanim mo na yon. As long as yung lupa naman noon, laging may compost materials at saka yung dried cow manure. Yun yung pinaka-secret ng lupa na pinagtatanim namin. Palagi siyang merong dried cow manure. They need more nutrients kasi nga fruiting sila, di ba? Yes. Kailangan nila ng mas maraming food to produce fruits. Yun. So, gamitin namin yung kamatis yan. Yung pinaka-favorite namin. Yung mga talong yan kasi nakakapag-grow din kami ng talong sa mga containers. Tsaka yung okra. Sana mapatubo ko yung talong ko. Oo, ano siya, alam mo yung talong kapag properly, umaabot siya ng more than 1 year. More than 1 year ang tinatagal ng buhay. Yung iba nga sa Pilipinas, sa mga farms, 2 years, 3 years, napapakinabangan pa nila. So, proper maintenance lang. Kung mag-uumpisa ka, umpisa mo sa kamatis.
Kasi hindi kanya bibiguin. Kasi, Oo nga, correct. Saglit. Alam mo, sabi mo, di ba kanina, kahit isang seed lang, magpo-flourish talaga siya. Sabi ko, sasayang yung dalawa kasi tigtatatlo yung nilagay na. pwede mo siyang i-transplant pag hiwalayin mo. Alright. Kasi Later on. syempre kami based lang sa mga nababasa lang namin. Tingnan mo nga kung ilan yung dapat itanim sa isang pot or yung sa maliit na pot. Kasi parang sabi, a minimum of 2 to 3, mga ganyan daw. Ganito Sabi ko, kasi yan. Ang pinaka-science nila, maaari mong hindi tumubo lahat or yung isa doon is weak. Parang ganoon. okay, So, that's ganito, yung why. iba, nagpupunla sila sa isang seed tray. Yes. Tapos the best seedlings na nagpo-produce, yun ang kukuhanin nila. Okay. Makita mo naman kung healthy siya, 'di ba? Yung Yeah. hindi siya weak na ano. Yes. Kawawa din naman yung syempre hindi mo mapipili. Ang Pero kukunin mo yung bida-bida. oo, yung pinaka The best. una sa Pinaka-the kanila. best. Kasi pag tinransplant mo na yun sa sa pot, talagang 100% or siya yung pinaka parang Stand out. Dahil ang mahal ng kalamansi, alam mo naman pag ini-import ang kalamansi, ang mahal dito. Mm-mm. Diyan ba nakapag-grow ka na ng kalamansi? As in, local na kalamansi sa atin? Oo, yan. Totoo yan. Nakapag-grow ako dito. Kaya lang, sa part ng summer months na dahil nagbakas namatay din. Yun talagang pinaka-challenge mo dahil rooftop kami. Hindi mo siya masusustain sa pot yung moisture. Pero nung nasa villa kami, dun sa unang bahay namin, yan, umabot siya ng 2 years, 3 years, nandoon siya. Maselan din ba ang alagaan ng kalamansi pala? Kasi yun ang Hindi. iniisip kita nila Hindi siya maselan na kung parang dadapuan ng mga peste. Matibay siya kasi yung mga citrus hindi ganong kapitin ng mga pest. Parang mas matibay sila. Kaya lang, ang challenge nga lang doon, yung maintenance, dapat din, hindi sila masyadong natutuyuan ng Tubig. Oo, yun. Kailangan nila. Tsaka matibay naman sila sa summer months. Kung nasa lupa sila, oo. Dapat lang. Ang mahirap lang kung nasa pot, anytime na natuyuan sila yung ano na yung mga dahon nila, parang Tuyo. matutuyo. Tapos mahirapan na sila ulit ma-revive. Yun ang Dire-diretso yung Pero in nila. terms of pests, hindi sila kapitin ng pests. Nearly 1 million na yung followers mo. During yung process ng paglagon ng page mo, yung mga nagsasubscribe sa'yo, sa palagay mo, ano yung pinaka-compelling reasons nila? Bakit sila nag-subscribe? Tsaka bakit sila nagpo-follow sa'yo? Do you feel obligated na every time magpo-post ka, dapat yung content nito, talagang palo-palo. Kasi may pressure ganito ka na yan. Sige. Magandang tanong yan. Yung una kasi talagang I produce long-form videos. Talagang tutorial. Ang una ko kasing mga pinost, tutorial. Paano magtanim, paano magpunla, paano ang hydroponics. Pero later on, mauubusan ka, di ba? Parang nagawa mo na yun naituro mo na yung paano magtanim ng pechay. Bukas, hindi mo na pwedeng ituro ulit yun. Or pwede siguro, ibang setup naman or ibang ano. Ang ginawa ko, nagtanim kami ng pechay sa lupa. Nagtanim kami ng pechay sa mga bote. Tinuro ko rin yun. Nagtanim kami ng pechay sa hydroponics. So, you can have one vegetable pero iba-ibang content. Para i-diversify mo lang. Tapos, later on, sinubukan ko yung mga reels. Yung mga reels na short form videos lang na ipapakita mo lang yung tinanim mo kung ano na siya ngayon pero ano siya last week. Parang progression lang. Yung parang mga ganoon. Development. Tapos naman, later on, nagkaroon ako ng idea. Here are my top 3 vegetables na pwede mong itanim sa mga paso. So, ang daming pwedeng idea na top 3. Here is top 3 vegetables na pwede mong itanim sa hydroponics. Later on, sinubukan ko rin yung mga health tips. So, parang sabi ko, here are my top 3 vegetables to lower your cholesterol. Correct. So, yung mga yung nakita ko, hindi ka dapat nawawalan. Ang tawag doon parang mga top 3. Listicles ang tawag nila doon Parang top 3 vegetables or top 3 gardening activities that you can do or top 3 parang things to control pests. So, doon, dumami na naman yung aking idea kasi top 3. It could be anything. Tapos noon, later on, naisipan namin na parang cooking show. Kasi ang asawa ko, mahilig magluto. So, ang nakita namin na parang kinagat ng tao talaga, yung pipitas kami, tapos lulutuin. Yun ang pinaka... Yes, yung farm to table. Ayan, parang gusto ng tao yan.
Tapos sinubukan kong magkaroon ng parang ako yung inspirational naman. Hindi per se gardening pero parang encourage mo lang siya. Parang hindi ganong gusto ng tao. Parang hindi ako gano Ayaw nila. sa Oo mga nga. Hindi na kinagat. Correct. Oo, kasi parang parang hindi nalih siya ng konti. Correct. So bumalik ulit ako sa mga sa mga gardening, sa mga alam Mm. mo 'yon. Tapos later on, pumasyal ako sa Pilipinas. Umakyat ako ng mountain. Sinubukan ko lang ulit Yes. Pinost ko yung activity ko, yung adventure ko sa mountains. May mga ilan naman na nagustuhan nila kasi pinapakita ko yung nature naman, 'di ba? Parang Yes. related pa rin sa mga Greeneries. greeneries, Other side of naman. Oh, yeah. Oo. Tapos basta 'yon, ang mga tao ngayon, totoo 'yan. Pwedeng yung iba mag-unfollow kasi parang ay ano nang Kasi ginagawa baka na. nito? Iba Oo. na, oo. Alam mo meron akong experiment din. Nag-affiliate marketing ako kasi nga sayang din yung income, 'di ba? Yeah. Ang affiliate marketing, gumawa ako ng account sa Involved Asia kasi hindi naman pwedeng direct sa Shopee at saka Lazada. Hindi allowed sa region na to yung Shopee and Lazada na affiliate marketing. Pero yung Involved Asia na Malaysian-based, allowed. So, kukuha ka ng product na gagawa ka ng master link ang tawag dun parang link ng product na yon, ipipaste mo siya dun sa post mo sa Yes. Facebook. Yes. At kapag sila ay nag-purchase ng, kunyari nag-purchase sila ng hydroponics nutrients, ginamit nila through my link, may income ako. So yun, nakaset up ko na yun. I continuously earn. Pero not big. Pero pag naipon mo yun, madami. Lalaki din siya. Pero later on, dahil sabi ko, ay kumikita pala sa affiliate marketing, nag-post ako ng link ng sapatos. Na iba. Lumayo. Grabe. Rated. Ngayon, Wala naman. may nag-bash sa akin. Sabi niya, Oh. parang unrelated naman po yung pinopost niyo na link ng Oh, sapatos. di ba? Kinabukasan, Okay. hindi na ako. Parang 2 days lang Yes. ako Kasi dalawang lang ang in-experiment ko kasi. Sabi ko, Sana parang, kung bota. sabi ko kasi, di ba, parang nahihirapan ko naman na mag-increase yung page, followers. So, ngayon, ay pagkakitaan kaya natin. Pero hindi rin. Hindi. Matalino yung mga Depende ngayon din Matalino talaga yung... Yes. So, nag-post ako Tanim dalawa. ka, tanim lang. Oo. Kahapon ay sapatos, yung mga sneakers. Kinabukasan, nag-post ako ng cellphone na mura, parang mga naka-sale na cellphone. Walang kumagat, parang boo. Okay. Yes, yes. Lagyan mo pa ng Kasi- screensaver yun na pechay. Ayaw nila yan. May affiliate marketing, pa rin ako, pero mga hydroponics materials, Related mga, na. Yes. related siya. Parang Hindi malalayo. matalino yung viewing public ngayon eh. Pwede ka, isang click lang, unfollow ka na nila. Naka-encounter ka na ba ng basher talaga? As in talagang may bash ka? Hindi naman ako umabot sa kamukha ni Doc Willie na binash. Parang, sorry nalungkot siya eh. Hindi ako naka-receive ng ganun na parang naapektuhan ako, hindi ako makatulog or nalungkot ako na ayaw ko na mag-continue. Wala. Ano lang yung sa akin, parang, kunyari, meron akong post na pwede kang mag-copy ng voice over ng iba, pero ang papakita mo yung garden, parang gano'n, no? Yung parang, nagtitipid ka sa parang content, no? Parang kakopy ka ng voice ng iba na nag-explain tungkol sa buhay, tungkol sa pagiging OFW. Pero ang pinapakita mo, yung nagtatanim ka, Garden hindi ka mo. nagsasalita, nag-gardening ka lang. Oo. Meron doon, sabi niya, pagtatanim na lang po ang pag-usapan nyo, nonsense. Makakarinig ka ng nonsense, no? Parang, ang goal mo lang naman maka-encourage, di ba? Yes. Yung pagkakita ko na yun, black na to. Black na agad siya. Kasi Ibig sabihin, masakit, kesa diba? maapektuhan ka, di ba? Correct. Parang sa tao na yun, hindi siya makaka-appreciate ang kahit ano eh. Ang Exactly. gusto, di ba, nakita mo, maaaring may mag-benefit yung nalulungkot na Oo OFW, nade-depress. Ang laki ng following ko. Maaaring dalawa sa mga makapanood nun, matulungan, di ba? Hindi mo alam. Mawala yung kanilang lungkot. Kasi maganda yung message nung tao na yun. Kaya ako siya kinopya yung voice over na yun. Tapos sasabihin nung tao, nonsense. Pagtatanim na lang po ang pag-usapan nyo. Black na yun. Black ko na agad yun. Hindi ako siya, hindi ako nang ihinayang pwede mo namang skip na lang. Pero ayaw niya. Comment pa talaga. Yun. Pero mostly, maraming nakaka-appreciate naman. Yung parang dahil nga kakaiba yung setup namin eh. Middle East, rooftop, small space, nakakapagtanim. So maraming mga na-encourage na magtanim.
sa Qatar and outside Qatar. Nag-approach na ba sa'yo na follower mo na parang, "Uy, Mike, follower mo ako, subscriber mo Nanonood ako." kami ng concert, Nanonood kami ng concert ni Regine. Tapos, sabi niya, sir, Sa Pinas yan? Dito sa Qatar. Sa Tingnan Qatar. mo, sabi ko sa'yo, artista effect ka na eh. Sabi, nanonood kami ng concert, sabi ko si Evelyn, yung asawa ko. Kaya pala yung lalaki, tingin sa akin. Katabi niya yung asawa din niya. Pinag-uusapan nila kami. Kasi si Evelyn, na-feature din sa mga vlogs, di ba? Yes. So, familiar na pala sila sa face namin. Sa palengke, sa grocery. Sir, kayo po yung cashier. Sir, kayo po yung nasa video. Sabi ko, anong video? Hindi po yung nagtatalino. Bale mo, anong video yan? Siguraduhin mo ano yan. Binigla ko lang siya. Alam ko naman yung tinutukoy niya. So, yung gano'n, minsan matutuwa ka na, minsan may hiya kang konti. Parang, ang goal ko lang talaga, di ba? Ang goal mo naman is magturo, di ba? Is mag-share ng mga knowledge mo. First and foremost, yung una, gusto kong ma-document yung ginagawa namin. Tapos later on, nag-monetize talaga siya. Isang motivation mo rin yun, di ba? Kasi kumikita naman siya eh. Pangalawa, yung magiging dulot pa nito later on pagdating sa Pilipinas. Kasi full-blown na yun eh. Pwede mo na siyang maging asset talaga siya. Isa na siyang asset sa panahon ngayon. Correct. Kasama na siya sa profile mo. Pag tinanong ka, sige nga, ilan ang follower mo? Kasama na yan sa pagiging pagkatao mo, yung magiging ambag mo niyan sa kung halimbawa kung anong career man ang pupuntahan mo. Yun nga yung sabi ko sa kanya, kasi sabi niya, parang, di ba sabi mo sa akin, baka kasi yung epekto sa buhay ko. Di ba, yun ang sagot mo sa akin. Sabi ko, kasama na yan. Sabi ko, kung isi-share ko siya, at nandun na yung pangalan ko, kasi sa teaser na ginawa ni yung ginawa nyo, meron Michael J. Forcado. Talagang kitang-kita yun, pwede ka nang i-search ng Michael J. Forcado. So, sabi ko ano yung magiging effect sa PIS ko. Although, nakita ko naman pala, hindi pala first time kasi nagpa-webinar ako eh. Nagpa-webinar ako ng... okay. May pangalan. Correct. May pangalan yon, nakita ko din pala. Pero wala na siya sa pinaka-recent Wala na ngayon siya sa recent post. Nasa last 2 months na yata yun. Ayoko lang later on, di ba yung parang may poster. Yung parang kukunin yung mga videos mo. Tapos, hindi mo na mapipigilan sa ngayon. Kaya lang baka magka-scam or ayoko nang gano'n, di ba? Parang ikaw yung front tapos parang yung ibang tao Ibig sabihin nun, Mike, andyan ka na talaga. Sa Qatar, na-interview kami sa Kabayan Radio tapos broadcasted yun. Kaya medyo marami na nakakilala sa akin sa Qatar. Although, sa akin, hindi ko naman yun kinakatuwa ng sobra. Parang may hiya pa rin ako. Hindi ng konti. Oo. Kalmahan lang. You're just doing what you love to do. Nagkataon lang na may social media on the side na lumaki ng ganyan. So, on that note, do you feel obligated ba na parang kada kilos mo ngayon, may obligasyon ka ng medyo, syempre, ingatan mo na yan. Kasi may 970 followers ka eh. So, ingat ka na sa somehow, meron kang responsibility na yung mga taong nag-follow, maturuan mo pa rin, parang ma-update mo, ganun. Parang about gardening, about planting. Kasi nung nagturo ako ng webinar, meron talagang mga magandang feedback. Ngayon, nag-create ako ng group na masubaybayan ko sila para yung progress nila. Meron kaming group chat na ano yung progress nila, kung ano yung challenge nila, na-address namin doon. Kasi nagbayad sila 950 pesos yun. Parang may community ka. Oo, yun. Parang mayroon kang social responsibility na rin yun kung tutuusin, di ba? Meron kang group na itap na. Tapos nga, sabi ko kanina, yung sa webinar participants, meron kaming FB group chat na they can post their update. Nakakatuwa pag may ito na po yung aking setup. Send na pictures, meron sa Canada, meron sa Leyte, meron sa US. So ang ganda na global reach. Alam mo na nagpunta kami sa US dahil nga kilala nila kami na ganyan. Nagpa-seminar kami din doon sa bahay ng brother ng kapatid ko. At marami din nag-start kasi doon, mahal din ng gulay. Tsaka yung hydroponic setup, meron nag-setup doon. Kaya kapag in-update nila kami, nakakatuwa. You feel na ano pa yung magiging content ko na makakatulong. Parang may something, may ganun na ng factor. Parang kasi may mga nagtitiwala na sa'yo. Bonus na lang talaga yung monetary. Talagang may ma-share ka. Tapos may result. Mas masarap yun sa pakiramdam talaga. Na-feature kami sa Manila Bulletin, sa Agricultural Online, sa Yummy PH.
meron ding ibang Facebook pages din na fini-feature Mm. kami. Yung sa Canada, Humans Who Grow Food. Tsaka yung iba naman podcast na hindi ko pa siya naharap kasi Uy, ano pa. thank you. Naharap mo kami. Oo nga po, sobrang ano naman. Na ano niyo po ba to na parang ganito na pala kalaki yung ginawa? Yung parang ganun na Sink in ganito na, na pala. kumbaga. Oo, nag-sink in na ba sa inyo na Hindi pa. Kasi nagiging na ano pala ako sa ganitong ano. hindi pa. Ang pinaka-target ko yung ano talaga. Lumaki pa yung reach na alam mo yon yung parang magkaroon kami ng brand na Oh, yes. we produce Oh, our yes. own brand. Parang ganito, nag-umpisa kami sa logo na to. Mm. Later on, Maging para enterprise na siya. oo, kunyari ganito, usong-uso ngayon yung mga healthy products, no? Mm-mm. Nag-iisip Yeah. ako ng product na about being healthy na kinukonsume din ng tao almost every day. Parang it's either coffee or capsule or anything. Oo. Basta related pa rin naman siya sa health na Ay, ang ano? effect Or ay contributing. herbal capsules, katulad ng Kaya mga mga ganun. malunggay, di ba? Later on. Capsules ng malunggay, moringa Saka powder. I've seen a video, yung before, yung mga bata pa, yung mga anak mo, yung malunggay and honey, lemon, something, ginger. Parang naggawa din kaya before. Oo, yun. Juice yun Binebenta Juice. namin yun sa sa Container. bote. Mm-mm. Pero IKEA bottle yun returnable. Parang pwedeng nilang bilhin kasama yung bote or pwedeng later on, in-exchange nila yung bote na empty na. Tapos bibigyan ko sila ng may laman. Kasi ano yun Yes. ang dami naming tanim na malunggay at saka ginawa namin siyang juice. Nag-iisip sana ako noon, ang pinaka-end product sana noon, although hindi siya ganong healthy, carbonated siya. Dapat maging carbonated yun Kaya lang, dahil sa limitation dito sa Qatar, hindi ko siya na-progress. Tapos, Lipat na ng Dubai. Kasi Matrabaho napansin ko din. dito, I think lang yung ginagawa mo, marami kasi rito mga kabayan na sobrang active. Pag mga ganyan, yung mga topic, lalo na marami kasi mga Filipino rito, na into gardening din. Kasi yung tinirhan ko before sa Rashidia, villa kasi siya. Somehow, nakakapagtanim sila ng kung ano-ano. As in, kung ano-ano. So, how much more kapag na-realize nila na kahit maliit ang lugar nila, pwede silang mag-produce ng mga gulay through hydroponics. Mm-mm. So, eventually kasi, yung mga ganyang opportunities, pwede rin silang mapunta sa iba pang opportunities, manganganak ng manganganak. Yeah. Na eventually magiging products, tapos magiging seminar, tapos eventually magiging event, and then all of a sudden, may community na yan. And then, ayun na, mag-sprout na yung talaga enterprise. Later on, yun yung mga... So, yung sinasabi mo na podcast, eventually mangyayari sa'yo yan, Mike. Kasi maraming people na makaka-relate na gustong mag-talk na hindi lang That's basta true. lang Kaya kailanganin mo eventually na magkaroon na ng parang long talk kasi iba yung usap talaga na nadidiscuss properly yung kung ano yung dapat pag-usapan. Sa dami ng sangay na pwede mong matap with your with your industry. Sobrang lucrative. Kasi, 'di ba, vegetable gardening, kaya siya merong N more. Meron siyang more. Ayun, open. Meron siyang about health, about Yes. entrepreneurship, mga ganun din. Natutunan ko naman na dapat medyo align para hindi Yes, para hindi tayo nababag. So, hindi magalit yung tao. Huwag maglalagay ng sapatos. Sasamahan na Oo. tayo. Hindi kasi naisip ko yun, Naisip ko yun, baka yung iba hindi nila alam na may sale dito. Pwede na, siyempre, tinry ko lang din naman. Pero, hindi talaga. Matalino yung viewing public ngayon. Ang stricto ng mga follower mo, Mike. Oo. Garden na tayo, maglilipat. Garden lang. Sapatos. Tsaka cellphone. Okay. So, ang next question mo. So, ngayon, ito na yung yung page natin. So, where do you see yourself after 1 year, 2 years? What's in line? Ano ba yung mga susunod na mangyayari sa page mo sa BGM? Yan, sige. Itong ang rooftop namin dito, naisipan namin na gawing cafe. Parang meron siyang ililink namin siya sa page. Pangalawa, yung isang part dito, ikukulong namin, gagawin namin podcast studio. Parang isang long term, which is hindi naman imposible. Kasi nakikita ko na Spotify yung di ba, yung podcast. Meron din siyang wider reach na maiaabot. Yes. Which people can also learn. Correct. At the same time, it can monetize someday. Pero sa akin, yung longer term, kasi uuwi ako ng Pilipinas someday. Mayroon akong binabalak na van
alam mo yung van na pwede kang matulog doon, pero may studio siya. Balay. Yan. Pero pupuntahan mo yung mga magsasaka na pwede mong mabigyan ng awareness kung anong kailangan pa nila doon sa lugar Yes, na please. yun. Alam mo, Yes, magkakasundo please. tayo. Di ba, remember, pinag-usapan natin kung kami politiko? Kasi di ba, Mhm. nagiging issue yung middleman, kaya nagmamahal ang gulay, tsaka Oo, kawawa yung kawawa yung mga producer. magtatanim. Correct. So parang sa amin, kung nagagawa na magkaroon ng parang food market or food area, yung parang kainan lang, bakit hindi natin lagyan ng venue for yung talagang bagong hango lang Produce. sa... Oo. Oo, na mismong ang magbebenta is yung may-ari talaga ng pananim. Correct. Walang middleman. Tapos, Kaya, bibigyan mo sila ng venue para doon magtatago yung Al- talagang mamimili alam o mo, ang mga nagtatrabaho sa nanonood ako ng restaurant. documentary ng mga ganyan, kaya yung mga magsasaka na yung talagang magsasaka, Correct. napipilitan silang huminto kasi lugi sila eh. Yeah. Correct. Tapos, yung mga farms nila, dahil sa mga opportunistic na, oy, bilhin ko na lang yung lupa mo, ganito. Yes. Nawawala na yung mga ancestral land. Tapos, Mm. dahil ayaw na rin naman ng mga anak nila, yung iba nasa abroad o kaya Yes. professional sa Manila, lumiliit yung mga although sa Pilipinas, malaki pa rin talaga kung tutuusin mo yung agricultural land. Pero yung mga magsasaka, lalo na yung napanood mo yung sa bandang Benguet na tinatapon na lang Yes. nila yung Correct. cabbage. Yung mga Yes. repolyo nila. Kasi bago nila yun, parang 3 salin eh. Merong Yes. Daming dinadaanan, no? Ang dami. kawawa sila. Kung panoorin mo Diba yung reporter inuutang sa nila Facebook, yung yung pang-umpisa, yung pagtatanim, oo, inuutang lang nila. fertilizer, yung isa sa pinakamahal. Napanood ko yan sa Reporter's Notebook, grabe, kawawa talaga Correct. sila. Yes. Kaya hindi mo masisisi yung mga ibang farmers na ibenta na lang yung lupa, I know. tapos hinabangan yung pera. So yun, yung mga ganun na expose or mga awareness, gusto ko yun magawa someday sa Pilipinas. Yung may mga, kunyari, hindi lang ganun, mayroong nakaimbento or nakagawa ng isang innovation, how to grow tilapia or bangus na hindi conventional. Parang ganun, i-feature mo Oo. sila. May Yes. gumagawa na noon, hindi naman ako ang umpisa. May For mga sure. gumagawa na Yeah. noon, kaya rin na-inspire ako. Pero, syempre, in your own creativity na yung ipapakita mo doon, di ba? Hindi parang copycat. I think you would relate din kasi meron na rin parang kongresista sa bandang norte na ang ginagawa niya, gumawa sila ng parang Lazada or Shopee something, pero more on crops. O orderin mo online. Palengke online. Oo, ang talaga sa'yo nun, yung nagtanim mismo. Farmers. Oo. Kung sana marami pang ganoon na mangyayari, it will help a lot doon kasi kung yun sa bandang norte lang, paano naman yung nasa south? Paano naman yung nasa Mindanao, nasa Visayas? So, I'd say kailangan pa natin ng mga ganong tao na talagang may malasakit doon sa mga farmers natin. Kasi kung tutuusin, napaka-vast ng ating ng bansa. Correct. Kulang lang talaga Mayaman tayo. Kasi ano lang ang pinaka-challenge natin kapag bumabagyo? Ano ba yung pwedeng gawin kapag panahon ng bagyo? Baka yung iba kailangan talaga ng greenhouse talaga, di ba? Yung parang typhoon-proof na mga marami ma-explore yung mga cooperative siguro, ma-strengthen o kaya mas paano magiging mura yung mga fertilizer. Kasi yun ang number 1 na inuutang muna nila fertilizer. Correct. Actually, yung Qatar, nag-export ng fertilizer sa Pilipinas. Samantalang hindi ba natin kayang i-produce yun sa Pilipinas? Nitrogen, yung Qatar fertilizer dito sa Qatar, nagpo-produce ng fertilizer. At yung agricultural country ang in-exportan, ha? Exactly. Grabe, no? Teka lang, alam mo, ayoko i-touch to kasi political eh. Kasi pag political, hahaba tayo. Pero ano lang, diba? Side question lang. Kasi ako, sobrang believe ako kay Manny Piñol as, diba, agrarian secretary. Tapos diba nag-resign. Kasi parang may time na medyo hindi siya natuwa sa trabaho niya, nag-resign. Exactly. Sa'yo, sino yung feeling mo ngayon na okay maging secretary? Kasi para maayos yung agriculture natin. For example, kasi dito, sabi ko, dyan, nabanggit mo kanina, kapag bumabagyo, wala na, namatay na yung crops, lahat. Wala na, babangon na lang ulit next. Babawi na lang ulit next. Kumbaga hindi tayo naggagawa ng plan, kumbaga yung parang long-term plan, para kahit man may bumagyo man or weather-proof tayo. Something like that. Sino tingin mo, kasi nandyan kasi industry. Ako, follower pa rin ako ni Sir Manny. Kasi nga talagang, kita mo, lumalaban siya sa mga post niya.
I love him. criticize pa rin niya in the same way na meron talaga siyang passion to effect change Sobra. sa mga post niya. Mm-mm. Kaya lang, sadly, hindi kita masagot dahil hindi ako ganong aware ngayon sa kung sino yung Medyo ano sa alam mo atin. na ako ng ano naging circus kasi yung ano Interest. sa Philippines lately eh. Medyo Kaya naintindihan kita. Oo. hindi ako ganong hopeful. Pero kung sino man yun, kunyari, meron siyang maging magandang program, may support natin yung sa page. Parang ganun. Parang yun lang siguro yung maging Oo ano ko. nga eh. Parang Part mo. kung may awareness tayong, kung meron siyang magandang project, siguro pwede kong i-share yun sa page. Ganun. Yeah. Pero, sinong secretary natin sa agriculture ngayon? Hindi ko siya, We don't know. Ngayon si Laurel, Francisco Laurel. Related Yun siya yung sa ngayon. Pero Laurel although na hindi ko siya kilala as parang kasi like nung naupo si Manny Piñol that time, natuwa ako kasi talagang advocate siya ng agriculture natin. Talagang umiikot siya eh. I mean, hands-on siya before pa. So that's why natuwa ako. Natalo siya Nawala sa talagang, senatorial, no? Natalo siya sa senatorial, di ba? Oo. Sayang. Ako binoto ko yun eh. Same. Oo. Malay mo, Siguro. pag uwi ko dyan, tapos ma-involve ako, tapos mabol ako, hindi ko alam. Kausapin mo siya. Hindi Alam mo ko, kausapin malalaman, mo di ba? We don't know. Ang ikot ng mundo. Yeah. Pero Malay mo ano yung comment mo nung nalaman mo before? Di ba naging masyadong viral yung onion? Isipin mo ang onion, Oo. napakamahal, libo. Ano yung bago yan, naging bago yun yung sentimiento mo sili. nun? Oo, ganito. O yung sili pa pala. 1,000. Hindi, yung Ikaw ba, sili bilang naman, iba yung kwento nagtatanim? nun. Yung ibang anong, kwento yung sili. Pero yung sa onion, balik tayo doon. oh, Ano kasi yan eh, meron cartel tsaka yung parang may nagmamanipulate nga, di ba? Parang how in the world na ang laki-laki ng Cagayan, ng La Union, ng Nueva Ilocos Ecija. Norte, Biglang Nueva Ecija. Bakit tayo nagkaganoon? Bakit talaga siya, ano ang driving force noon? Kung paanong pwedeng mangyari yon? Kasi sa akin, naging auditor ako ng North sa San Miguel. Nadadaanan ko yung mga La Union, Cagayan, Nueva Ecija, Vizcaya. Talagang taniman yan ng onions. Bakit tayo, yung North part, bakit tayo aabot sa ganun na 1,000? So, Oo. sa pagbabasa ko lang naman din, ano pa rin, political will pa rin ng mga nakaupo, di ba? Sino ang nag-benefit noon? Yun ang sino ang nag-benefit? Saan tayo nagkaroon ng lose control? Parang pwede kasi maulit yan eh. Maaaring sa ano naman. Ibang kamatis. Sa bawang naman, kamatis, Sa luya. bigas, yung usually bigas, di ba? Producer tayo ng Yes. bigas. Tapos bakit? Nag-import tayo. Tapos ang baba-baba ng mga kinikita ng mga nagpo-produce ng bigas. So sobrang Sa ang akin, daming problema sa aspeto natin sa industriya ng agrikultura talaga. Hindi natin masagot, 'di ba? Parang we can only conclude na meron talagang political something. Meron siyang lahat naman political eh. Political will. Kung tutuusin, ang laki ng income ng government natin, yung tax, 'di ba? Lahat na nga tinax eh. Kami tayong mga common manggagawa, saan napupunta yun? Tapos makita mo, may sobrang fund ang PhilHealth, no? Sobrang pag-ibig din may sobrang fund, PhilHealth. Pero ang daming may sakit na hindi mapagamot. Grabe, exactly. No? And we don't have that parang decent hospital, public hospital. Kaya nga marirealize mo, pag kunyari nasa Dubai ka, nasa Qatar ka, okay, nasa Canada, libre yung healthcare. Bakit sa Pilipinas na may 98 billion na excess fund? Exactly. Pag-i-interesan pa ng national government para ewan ko, hindi natin masabi. Siyempre, Pero alam mo yun, dagdagan ko pa yan. Lagi namin pinag-uusapan ng husband ko. Kasi diba, Red Cross kami. Minsan, naiinis kami pag yung, kunyari, naglalaan ng budget dun sa pang-ayuda. Laging pang-bigay lang. Ang sabi namin, bakit lagi tayong namimigay lang? Kunyari, yung mga 4-piece, gigil na gigil kami sa 4-piece. Kasi yung 4-piece, bigay mo lang, hain lang. Kasi sa Red Cross, ginagawa namin, parang hindi kami namimigay ng pera unless merong cash grant lang talaga. Ang ginagawa namin, nagtuturo kami. Yan, yung mga crops, yung fishing, sa poultry, mga ganyan. Tinuturuan hanggat makabangon na ulit sila. Ganun. Bakit hindi natin ginagawa? Tamad lang ba tayo? Kasi parang gusto natin, madalian lang ibigay yung pera, may 4-piece na laging nakasahod na lang. Sabi namin, sana turuan. Kasi ang galing natin sa ganito eh. Meron tayong farming na, di ba? Dalawang nakikita ko. Madali rin sila makakubra. Parang, yes, oo naman. Madali mo na siyang
mapakialaman yung pera na yun eh. Kapag ka Correct. sinabi mo, ibinigay ko, o paano na ibigay? Kaya nga yun yung role din ng ombudsman tsaka ng state audit, dapat mapalakas din. Kasi kawawa Mike, talaga tayo. Ang laki ng pera alam ko na natin. bakit hesitant kang mag-podcast. May tendency na mapunta sa political. Pwede. Oo. Nafe-feel ko na may mga bubog ka na, alam mo yung nag-stay lang dyan, na nag-iintay lang ma-trigger. Okay, kasi kahit paano, makabayan pa rin tayo, di ba? We still, Ah, in our hearts, instill the Yes. value of Yes. yung nationalism, Of course. patriotism. Common laborer ang tatay ko, di ba? That's why. For the past 38 years, taxed siya. Ibig sabihin, wala siyang withholding tax, alam mo yun? Yung parang wala siyang choice, kundi tanggapin ko ano yung net, di ba? Yeah. Tapos kami naman yung apektado nun. Kung ano yung matira, yun ang namin. Isa na lang, Mike, kasi syempre, ang hesitation ngayon kasi, like for example, like yung marami naman mga OFW talaga, na ang hesitation nila sa pagtatanim talaga, yung tinitira nila, commonly rental. Like sa amin dito, diba, sabi ko sa kanina, ang hesitation namin dito, ayaw namin magbungkal, kasi rental pa lang. What more dun sa mga like yung room lang, or like sa inyo, mga villa, mga ganyan, possible ba sa lahat? Dalawang bagay din. Una, ang consideration naman talaga sa pagtatanim, space at saka yung sun, di ba? Correct. Kailangan lalago pa rin yung halaman. Pero may mga alternatives. Yung Yan. sinabi ko kanina, yung sa loob ng bahay namin, meron kami dun sa stairs, LED light ang katapat noon. Ang LED, mas matipid siya sa consumption ng mga common halogen, tsaka yung mga Right. mga yellow light. Matipid naman yon. So kung talagang gugustuhin, may paraan pa rin, may mga alternative. At the same time, kung talagang restricted sila dun sa tinitirhan nila, maaring sa workplace, mag-introduce sila ng isang project na, uy sir, meron kaming Yes. natutunan na hydroponics. Pwede natin gawing community or project natin sa isang site ng mga workers o kaya sa mismong company kung meron talagang space doon, lalo na sa mga project site. Kayang-kaya yon kasi papaghahatian ng mga employees. Ano pa siya, parang HR project, parang ganun. Or, alam mo yung sa Makati, merong ganyan eh. Merong community Green office, garden. correct. Yes. So, Dami. magiging isang project siya na ang lahat contributor at beneficiary, parang sa mga produce. May manage lang ng tama. Merong mga maiisip na project na kahit limitado ka talaga, kung gugustuhin mo, maipopursu mo. Hindi man sa bahay mo, mag-introduce ka ng innovation or proposal project. Ang gandang plus points mo pa yun sa company kung talagang yung company nakakaintindi, di ba? Yung parang, oy, oo nga, parang baka promote mo pa yun, parang gano'n, di ba? Oo, correct. Magandang mga innovation na initiative, yung mga maging proponent ka ng mga project na gano'n. So, walang limitation sa taong gusto talagang makapag-improve ng ng buhay niya. So, pwedeng indoor, pwedeng sa company premises. Kung kung may propose mo yun ng kung gawa ka ng maikling proposal study. Ano kaya bigla dito bigla ako pumunta sa park ng isa sa Dubai Park dito, nagtanim akong pechay. Ano kaya gagawin sa akin ng gobyerno? Balik ka na sa Pinas. Alam mo, maganda yun. Tapos green, di ba? Isabog mo lang, wag mong pakita na tinanim mo, isabog mo, tutubo yun. Ganun siya, ihasik. Mike, ikaw bilang ayan ka na, dyan na yung page mo. Ano na yung masasabi mo doon sa mga gustong magsimula, yung mga Filipino, especially yung mga OFW na may maliit na space, pero gusto rin talagang magtanim? The best way to start is to actually start. Hindi mo naman siya, gusto mo nga pero wala kang action. Kahit na mag-fail ka sa umpisa, at least may natutunan ka, di ba? From there, ang ganda ng quotation na nabasa ko, siguro alam niyo rin to. Yung second time na gagawin mo yung isang project or activity na gusto mong gawin, you are not coming from a failure. You're coming from an experience, di ba? Yung, ito, alam ko, ito yung naging pagkakamali ko. Siguro, ito naman yung gagawin ko ngayon. Pangalawa, get creative. Kahit na maliit yung space mo or malaki man, creativity lang naman talaga yung kailangan eh. Ako, nung gumawa ako ng trellis, kinuha ko lang yung tinapon na kama nung kapitbahay namin, binaklas ko yung mga kahoy. Yun na yung naging pinaka-foundation ng trellis namin. So, hindi kinakailangan napakamahal ng gardening. Dapat maging ka lang, resourceful, tsaka get creative na yung mga materials sa paligid mo maaari palang gawin. Yung composting, tinatapon mo yung mga balat ng yung mga old fruits,
ibaon mo sa Pilipinas nga, di ba? Pag binaon mo yun, later on, composted na siya. Gawin natin yung mga innovation na available naman sa paligid. Makakapagtanim tayo. Pangatlo, tingnan natin kung may community sa area nyo. Kunyari, hindi ka talaga marunong. Baka meron group sa paligid mo na that can help you. Pwedeng online community, pwedeng yung mga tutorials sa YouTube. Yung iba, hindi ko naman talaga alam. Natutunan ko lang by asking questions din. Kunyari, merong nagtanim ng kale. Sir, saan nyo po nabili yung seed? So, be creative, get creative, be resourceful, tsaka wag mahiyang magtanong. The best way to get started is to actually start. Kasi kung hindi, pangarap lang lahat, goals lang lahat siya. Pangalawa, ang katawan natin designed to receive natural food. Ibig sabihin, kung meron kang ready food, which is vegetable sa paligid, I believe mas magiging healthy individual ka, di ba? Not only for you, but also for your family. Sabi ko nga kanina, at least ako, yung mga na-consume namin, alam ko na pesticide-free. At nakakapag-share ka pa. Alam mo nung pandemic, ang dami ring mga nakapag-benefit nito. So, wag mo nang hintayin na magkaroon pa ng panibagong pandemic para matuto kang magtanim. Dapat ngayon pa lang, marunong ka na para pagdating ng kung ano man ang dumating na virus na mag-separate people again, di ikaw, pipitas ka lang sa Thriving, correct. It's a skill. Gardening is a skill na can really help you. Kapag marunong ka magtanim, mag-alaga, it will also translate in how you relate to your friends or, di ba? Kung marunong ka mag-alaga nga ng halaman, meaning you care for living things, you can care for other people as well. Magta-thrive siya, magta-translate yun eh. Walang excuses. Kung gusto mo talaga, kasi gusto ko kaya lang wala akong time. Pero Mike, ilan ang role mo? Meron akong family na I am the head of the family. I'm finance manager. At saka nag-share din ako sa church. Meron kang community, meron kaming Bible study. So, meron din akong other activities na for my health. Pwede mo isingit talaga. Pwede siya. Bigyan mo siya ng panahon. Hindi necessarily na napakalaking panahon ng kukuhanin sa'yo. Parang, it will also be a source of joy rin sa umaga. Meron kang makikitang bagong bunga ng talong. Grabe yun. Nakakakilig yun. Ano ba yung capsicum? When you wake up na may bagong, tapos may birds doon, tapos maganda yung feeling ng garden. And we were originally placed in the garden. Di ba? Oo nga. We were originally placed in the garden. Correct. So yun ang talagang bahay natin. Ito yung aking asawa. Hello po. Ay, beautiful. Hi, Evelyn. Hi, ang ganda niyo po. Ito yung camera. Yan. Hello po. Ito ba yung effect ng kain ng gulay na organic? Yan. Ganyan kaganda. Ito ang effect. Magandang mga puti. Maganda din po. Magaganda daw kayo, sabi niya. Si Esmeralda, yung aking original na kakilala sa kanila. Nasa New Zealand. Ayan, meron Enze. Si Rhea nasa Philippines, si Grace Singapore, si EM sa Dubai, yan, DXB. Kapit bahay niyo lang. Alice Guo po, Alice Guo. Po yung kambal ni Alice. Ano naman si Marian? Nice meeting you po. Oo. Marian po magawin uli sa Dubai. Meet po tayo. Oo nga, kapitbahay lang tayo. Nandiyan kami ng March. Siguro next March, no? Makapasyal kami dyan. Yes. Okay, I will host you. Ang sa akin, ang key takeaway ko dito sa episode na to with Mr. Mike Forcado of Qatar, na-realize ko rito na talagang pag gusto may paraan. Kahit ano pa yung sitwasyon mo, nasa depression ka, wala kang hanap buhay, broken-hearted ka, if you decide really to magtanim, you can start. And iba talaga yung gana ni Mike na magkwento. Parang hindi siya napapagod talaga na mag-share kasi nga passion niya eh. Hindi niya tinitingnan siya as parang ano to, trabaho ba to, obligasyon ba to? Hindi. I look at it na parang nagpapasaya to sa akin. I feel na pag ganitong napapasaya ko sarili ko, baka sakali pag na-share ko to, mapasaya ko rin yung ibang tao. Yeah. So andyan ang social media. So ang 4 aspect dito is nakita ko kay Sir Mike, he decided kasi gusto niya, kaya nag-decision siya na gawin niyang magtanim. Pangalawa, nung hindi niya alam yung mga ibang bagay gaya ng hydroponics, he started to ask. And he find the answers. And then, nung naandoon nag-e-enjoy na siya. Hindi niya napapansin yung kanyang social media following. Parami naman ng parami. Ibig sabihin, marami na talagang natutuwa doon sa pinapakita niya. And then, lastly, after niya mag-decide, mag-ask, at saka mag-enjoy, nag-share na siya.
Just like what he's doing with us now. Yes. Nag-share siya ng time niya, ng knowledge niya. And this way, parang alam mo yun, nagagawa mo talagang i-contribute yung maiaambag mo sa mga tao, sa lipunan, nagagawa mong mag-share kung ano yung nalalaman mo. So nakakatawa na makakita ng mga ganitong tao na hindi nagbabago, hindi pinagbabago ng kung anong mga estado meron siya, ng followers, ganun pa rin siya. Kaya Mike, thank you sa inyo, sa inyong mag-asawa. And I'm sure, kapag naumpisahan nyo yung podcast naman, I do agree talagang kapag nag-umpisa naman ang podcast ninyo, mas marami pa kayong maaabot. Kasi hindi naman lahat nasa Facebook eh. Kayo ang interviewin natin. Yung iba nasa podcast talaga, nasa Spotify, nasa Apple Podcast. So this way, mas marami pa kayong maaabot ng mga tao na gusto rin gawin ang ginagawa ninyo. Kaya sobrang thank you sa time nyo. Evelyn, thank you. Thank you, Mike. And so para sa mga followers namin, salamat sa pag-stay tuned ninyo. And we do hope na sana subukan nyo rin na magtanim sa paligid ninyo, sa lugar na meron kayo. You will see kung gaano kasarap ng may iniingatang halaman na may papatubo, may nagbad, di ba? And yung nag-share ka na hindi mo na kailangang bilhin ang pagkain dahil meron ka na lang pipitasin doon sa bakuran mo. Correct. So, again, thank you sa lahat ng aming mga sumusubaybay at continuously nag-share. Please do share tong episode ito at huwag rin ninyong kalimutan na i-follow natin ang page ni Sir Mike. Yun yung Vegetable Gardening and More. Correct? Okay. Yep. Yun. Share natin ito doon. Yeah, Thank yung you. link ipopost namin dito. Continue to follow us on our Facebook account, YouTube, Instagram, TikTok, and of course on aming Spotify. And we will see you again next time. Thank you for watching us, and we will see you again next time. God bless us all, and good night. Thank you. Thank you. Oh, thank you. Bye-bye. Thank you, Mike. Thank you so much, Mike, Evelyn. thank Nice you, meeting you. So ngayon, kailangan ko ngayon magtanim. Kailangan may ipakita tayo kay Mike.